Ang Korean film na pinamagatang Citizen of a Kind na ipinalabas noong 2024, ay hango sa tunay na buhay ni Dok-hee, na single mother at nagtatrabaho sa isang laundromat. Noong 2016 sa Hwasong, South Korea, nasunog ang bahay ni Dok-hee at wala siyang nakuhang tulong mula sa insurance, kaya sinubukan ni Dok-hee na mag-loan sa bangko, na pandagdag sa kanyang pera na pangpaayos ng bahay, subalit na denied ang kanyang application. Isang araw nakatanggap ng tawag si Dok-hee mula sa nagpakilalang assistant manager ng bangko na si Mr. Son, at sinabing maaari na siyang makakuha ng loan, basta sumunod lang ito sa mga requirements. Pero kinabukasan, humahangos na pumunta si Dok-hee sa bangko at hinahanap si Mr. Son, dahil naubos ang pera ni Dok-hee sa kanyang bank account. Nabigla si Dok-hee nang sabihin ng mga cashier na walang Mr. Son na nagtatrabaho sa kanilang bangko, at siguradong na-scam na si Dok-hee ng voice phishing. Dahil sa nalaman ng inigang buong katawan ni Dok-hee at nanghina, hindi siya makapaniwala na ang pera na inipon niya ng matagal ay naglaho na lang bigla. Dumulog sa police station si Dok-hee, maging si Detective Park ay nagulat na sa loob lang ng isang araw, ay 8 beses nagpadalang pera si Dok-hee sa scammer para sa processing fee ng loan, na umabot sa $32,000. Sinabi ni Dok-hee na nasunugan sila ng bahay at wala siyang nakuhang tulong sa insurance, kaya sa kagustuhan niyang makapatayo muli ng bahay ay naisipan niyang mag-loan, at sa pagkadesperado naging sunod-sunuran na siya sa mga hiningi ng scammer. Umiiyak na nagtanong si Dok-hee kung maibabalik pa ba ang kanyang pera. Nangako si Detective Park na sisimulan agad nila ang imbestigasyon, pero sa ganung kaso aabuti ng ilang araw ang pag-iimbestiga nila. Matapos noon pumunta si Dok-hee sa nasunog nilang bahay, hinanap niya roon ang paboritong laruan ng kanyang anak. Ilang sandali pa sinundo na ni Dok-hee ang kanyang mga anak sa daycare, sinabi ng teacher na hindi na niya mapapagbigyan pa si Dok-hee na dalhin doon ang mga bata, hanggat hindi na ayos ni Dok-hee ang mga bayarin sa daycare. Habang naglalakad pinipigilan ni Dok-hee na tumulo ang kanyang luha, ayaw ni Dok-hee na makita ng mga anak na mayroon siyang problema. Dahil walang ibang mapupuntahan, sa kanyang pinagtratrabahuhan na lang pinatulog ni Dok-hee ang kanyang mga anak, habang umiiyak na pinagmamasdan ni Dok-hee ang kanyang passbook na wala ng laman. Ang hindi alam ni Dok-hee, ang binatang si Jaemin ang umiskam sa kanya. Isa si Jaemin sa mga kabataan na may alam sa computer at nag-apply ng trabaho sa China, subalit isang sindikato ng mga Chinese ang kanilang napasukan. Ikinulong sina Jaemin at maghapong pinagtratrabaho. Kapag hindi sila naka-scam, mabigat ang kanilang tinatanggap na parusa. Dahil sa kuntak ng sindikato sa loob ng bangko sa South Korea, nalalaman nila kung sino-sino ang hindi naaaprubahan ng loan na tulad ni Dok-hee, at iyon ang kanilang ini-scam gamit ang peking pangalan at litrato. Isa sa mga modus din ng sindikato ay nagpapanggap silang babae para makahanap ng makaka-video call na lalaki. Kapag pumayag na maghubad ang biktima, tatakutin na nila ito na ipapakalat ang video kung hindi magbibigay ng pera. Isang gabi hindi na nakatiis pa si Jaemin sa dinadana sa sindikato kaya nagpa siya itong tumakas, nagawa niyang makalabas sa bintana, subalit nang mapadaan siya sa isang kwarto, nakita niya ang dalawang kasamahan na tumakas din at humingi ng tulong sa South Korean Embassy. Pero dahil sa malawak na koneksyon ng sindikato, muling nabihag nila ang dalawang tumakas. Nagalit ang big boss ng sindikato, walang tigil na pinaghahampas nito sa ulo ang isang binata hanggang sa mamatay. Nagbanta ang big boss sa isa pang binata na si Keong-chul, na kahit makatakas sila, ang pamilya nila sa South Korea ang babalikan ng sindikato. Bagamat hindi pinatay si Keong-chul, binali naman nila ang paa nito bilang parusa. Natakot si Jaemin, na kung mahuli siya ay mangyari din sa kanya ang kanyang nasaksihan, at kung makatakas man siya ay baka ilabas ng sindikato ang video na malaswa, na pilit na pinagawa sa kanila ng sindikato, madadamay at mapapahiya ang kanyang pamilya, kaya minabuti ni Jaemin na bumalik na lang at mag-isip ng ibang paraan. Kinabukasan habang nagtatrabaho si Dok-hee, naroon din ang kanyang mga anak. Nagtataka ang mga kasamahan nito, kung bakit walang pambayad si Dok-hee sa daycare samantalang alam nila na nakakuha ito ng loan sa bangko. Hindi na umimik si Dok-hee, nahihiya ito na sabihin na biktima siya ng scammer, na pati naipon niyang pera ay nawala. Maya-maya tumawag si Detective Park, sinabi nito na ayon sa kanilang pag-iimbestiga, isinara agad ng scammer ang account matapos ma-withdraw ang pera ni Dok-hee, at siguradong sinunog agad ng scammer ang cellphone nila para hindi ma-trace. Pinayuhan ni Detective si Dok-hee na maging aral na lang sa kanya ang lahat, dahil malabo nang mahabol pa nila ang pera, kaya nagpa siya si Detective Park na isara na ang kaso. Dali-daling kinuha ni Dok-hee ang sasakyan ng kumpanya para puntahan si Detective Park, at umapila na wag isara ang kaso. Laking gulat ni Dok-hee nang magring ang kanyang cellphone, at ang tumawag ay ang nang-scam sa kanya na si Jaemin.
Galit na pinagmumura ito ni Dokhi at isinisigaw na ibalik ang kanyang pera, pero nakiusap si Jaemin na makinig muna si Dokhi. Sinabi ni Jaemin na hindi niya gustong manloko ng tao, hawak lang sila ng sindikato kaya wala silang magawa. Humingi ng tulong si Jaemin kay Dokhi na isumbong sa mga pulis, na maraming kabataan ang sapilitang ikinulong sa China. Tutulong si Jaemin na magbigay impormasyon para masugpo ang sindikato, at maibalik din ang pera ni Dokhi. Dahil wala ng oras at maririnig si Jaemin kung magsasalita ito sa address ng lugar nila, nagbigay na lang ito ng code kay Dokhi. Nalito si Dokhi kung ano ibig sabihin ng mga letrang binigay ni Jaemin, hanggang madiskubre nito gamit ang Korean keyboard, na isang lugar sa China ang tinutukoy ni Jaemin. Nagmamadaling kinausap ni Dokhi si Detective Park, pero hindi naniwala si Park, bagkus inakusahan nito si Dokhi na gumagawa ng kwento, nang sa ganun may tuloy nila ang pag-iimbestiga sa kaso. Nagalit si Dokhi, ininsulto nito si Park na walang silbing imbestigador. Sinabi ni Park na hindi lang siya ang naging biktima, araw-araw ay maraming nagrereklamo, katulad na lang ng bagong na-scam na mahigit $10 million ang nakuha ng mga scammer. Lalong namroblema si Dokhi na wala nang tutulong pa sa kanya para mabawi ang kanyang pera, naisipan nito na siya na ang kumilos para mahuli ang mga scammer. Pinag-aralan ni Dokhi ang mapa ng lugar na sinabi ni Jaemin, pero napakalaki ng Qingdao, China kaya hindi rin ito matukoy ang eksaktong lokasyon ni na Jaemin. Kinabukasan naglagay ng mga poster si Dokhi sa iba't ibang lugar. Ibig ni Dokhi na makapanayam ang mga biktima din ng pang-i-scam, para makakuha ng kahit konting impormasyon tungkol sa mga scammer. Di naglaon maraming nakausap si Dokhi ng mga biktima, bawat isa naluko ng mga scammer sa iba't ibang paraan. Ramdam ni Dokhi ang paghihinagpis ng mga ito na kasabay sa pagkawala ng kanilang inipong pera, nawala din ang kanilang pangarap. Isang araw may nabasang poster si Dokhi, nagsasaad na magbibigay ng pabuyang $100,000 ang pamahalaan, sa taong makakapagturo sa mga scammer. Dahil doon lalong nagka-interes na hanapin ni Dokhi ang lugar ng mga scammer, hinala tuloy ng mga kaibigan nito na sina Bongrim at Sukja, na may boyfriend na si Dokhi. Muling tumawag si Jaemin kay Dokhi, sinabi ni Dokhi na ayaw maniwala ng mga pulis, dahil hindi nila alam ang eksaktong lokasyon ni Jaemin sa China, minungkahi ni Dokhi na kunan ng litrato ni Jaemin ang kanilang lugar. Pero sinabi ni Jaemin na hindi siya makakakuha ng litrato dahil kinuha ng sindikato ang kanilang cellphone, ganun pa man inilarawan ni Jaemin na maraming nakatambak na sewing machine sa kanilang gusali. Dumating si Sukja at sinabing kinuha ng social welfare ang mga anak ni Dokhi. Naabutan ni Dokhi na nasa loob na ng sasakyan ng pulis ang kanyang mga anak, dahil may nagreklamo na pinapabayaan ang mga ito ni Dokhi sa planta ng kumpanya. Nakiusap si Dokhi sa welfare officer na kapag nabawi niya ang perang na-scam sa kanya, ay maghahanap na sila ng tirahan. Naawa ang mga kaibigan ni Dokhi, na nakikitang wala nang nagawa pa si Dokhi kundi umiyak, habang daladala na ng mga pulis ang mga anak nito. Sa galit naman ni Sukja, pinaghahampas nito ang mga kasamahan nilang nagsumbong at nanira kay Dokhi. Kinagabihan ipinagtapat ni Dokhi na nabiktima siya ng scam, pero hindi niya mabawi ang kanyang pera dahil nasa Qingdao, China nagtatago ang mga scammer. Sinabi ni Bongrim na malapit lang ang Qingdao, China, dahil nakatira doon ang kanyang kapatid. 1 oras at kalahati lang ang biyahe galing South Korea. Naalala din ni Dokhi na magaling magsalita ng Mandarin si Bongrim, kaya hiningi ni Dokhi ang tulong ni Bongrim na samahan siyang pumunta sa China. Hindi pumayag si Bongrim dahil delikado na lumapit sila sa sindikato, pero nang sabihin ni Dokhi na kapag naituro nila sa pulis ang pinagtataguan ng sindikato, makakakuha sila ng $100,000, agad pumayag si Bongrim, at pati si Sukja ay nagpresenta na sasamahan sila. Nag-file agad ang tatlo ng 1 linggong vacation leave sa trabaho, at di nagtagal pagdating nila sa airport ng Qingdao, China, sinalubong sila ng kapatid ni Bongrim na si Irim, na isang taxi driver. Nang araw ding yun sinimulan ng grupo ang sadya nila sa Qingdao. Sinabi ni Dokhi na ayon kay Jaemin na ang lugar nila ay may mga nakatambak na sewing machine, kaya misyon ni na Dokhi na hanapin ang siyam sa kanyang listahan na pabrika na may patahian ng mga damit. Isa-isang pinuntahan ni na Dokhi ang mga pabrika, nagpanggap sila na nagtitinda ng mga tela, habang tinitingnan ni Dokhi kung doon ang call center ng mga scammer. Hindi naging madali para kina Dokhi ang kanilang ginagawa, dahil halos lahat na may-ari na Chinese ay hindi sila maayos na hinaharap. Kaya nang matapos mapuntahan nila ang siyam na pabrika, at bigong makita ang call center, inisip nilang umuwi na lang. Pero nagulat ang tatlo nang sabihin ni Dokhi na hindi pa sila pwedeng umuwi, dahil 72 na pabrika ang totoong nasa kanyang listahan. Dahil sa binibigyan din ng sindikato ng pabuyang pera sina Jaemin kapag may nabibiktima silang malaki, naisipan ni Jaemin na ibigay ang naipon niya kay Wang,
na isa sa mga tagapagbantay ng sindikato. Naging kaibigan ni Jaemin si Wang, sa tulong ni Wang ginawa na bantay din si Jaemin sa call center, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Jaemin na gantihan ng kasamahan nila na may atraso sa kanya. Sumunod si Jaemin sa mga utos kaya nagtiwala ang sindikato sa kanya at bigyan siya ng cellphone. Ginamit ni Jaemin ang cellphone para makakuha ng video at mga ebidensya ng mga account ng mga biktima na nilimas ng sindikato. Subalit hindi niya maipadala kay Duk-hee ang mga ebidensya dahil sa kawalan ng signal sa loob ng call center. Nang gabing yun inutusan si Jaemin na sumama kay Wang para sunduin sa airport ang mga na-recruit galing South Korea. Tahimik lang si Jaemin na nakatingin lang sa mga bagong dating na masaya sa pag-aakalang legal na trabaho ang kanilang pinasukan. Pagdating sa building ng call center, pagmamakaawa ang narinig ni Jaemin mula sa mga bagong dating na gusto na nilang bumalik sa Korea, pero wala nang daan para makatakas pa sila sa kamay ng sindikato. Nang bumaba ng building sina Wang, nagmamadaling pumasok si Jaemin sa opisina ng manager nila. Ginamit niya ang fax machine para maipadala sa mga pulis ng South Korea ang mga nakuha niyang ebidensya. Sa mga oras na yun, ang manager na may hawak sa call center ni na Jaemin na si Lee Cheng, pumunta sa isang restaurant kasama ang mga manager ng call center sa ibang lugar. Habang hinihintay nila ang Big Boss, pinag-usapan nila na lugi sila sa partihan sa kinikita ng sindikato, dahil sobrang laki ang napupunta sa Big Boss habang sila ang nagpapakahirap sa trabaho. Ang hindi nila alam, nasa labas lang ng restaurant ang Big Boss na nakikinig sa kanilang usapan, at balak na rin ito na iligpit ang mga manager pagdating ng oras. Kinabukasan nagulat si Detective Park nang matanggap nila ang ipinadala ni Jaemin para kay Duk-hee na mga ebidensya, na pagtanto ni Detective Park na nagkamali siya na hindi niya inaksyonan ang sumbong ni Duk-hee. Patuloy pa rin sa paghahanap sina Duk-hee kahit mag-iisang buwan na sila sa China, kaya lalo pang nagulat si Detective Park nang malaman na nasa China si Duk-hee para hanapin ang mga scammer. Nag-sorry si Detective Park kay Duk-hee na hindi niya ito pinaniwalaan. Sinabi ni Park na base sa ebidensya, 2,700 ang nabiktima, at mahigit sa $17 million ang nakulimbat ng mga scammer. Ipinadala ni Park ang mga litrato kay Duk-hee, kaya sa wakas nahanap din nila ang kinalalagyan ng call center. Laking tuwa ni na Duk-hee nang makita na nila si Jaemin, pero hindi sila pwedeng lumapit dahil baka mahalata ng sindikato. Nakaisip ng paraan si Duk-hee para makalapit sila kay Jaemin. Ang sumunod na araw nagrente sina Duk-hee ng sewing machine, at tumabi sila sa mga nagpapabayad sa pagtahi na nasa kalsada. Kaya nang lumabas si Jaemin, nagmamadaling inilabas ni na Duk-hee ang ginawa nilang karatula, na nakasulat ang code na ibinigay ni Jaemin noon, na kung saan nakita din sila ni Jaemin. Ibinalita ni Duk-hee kay Detective Park na natagpuan na nila ang kinaroroonan ng call center at positibong naroon si Jaemin. Dahil doon agad nagpaalam si Park sa kanyang opisyal, na susundan niya si Duk-hee sa China. Ang sumunod na araw lumapit si Wang at Jaemin kay Duk-hee para ipaayos ni Wang ang damit, pero nagalit si Wang na hindi makapagsalita ng Mandarin si Duk-hee. Dumating si Bong Rim at ito ang kumausap kay Wang, habang tinatahi ni Duk-hee ang damit inalok ni Bong Rim si Wang na mag-snack, nang sa ganun makausap ni Duk-hee si Jaemin. Ibinigay ni Duk-hee ang isang cellphone kay Jaemin, sinabi ni Duk-hee na darating sa sunod na araw si Detective Park at ang mga pulis, para iligtas sila at hulihin ang mga kasapi sa sindikato. Kinagabihan nasa airport sina Detective Park papunta ng China, tinawagan ni Park si Duk-hee na lumayo sa call center, dahil baka magkagulo sa operasyon ng mga pulis. Samantala nagpatawag ng pagtitipon ng Big Boss, kaya pumunta ang mga manager at mga tauhan nito sa call center ni Lee Cheng. Ipinaalam ni Jaemin kina Duk-hee na darating ang Big Boss, maya-maya may dalawang van na dumating, mabilis bumaba ang mga lalaking armado ng patalim at pinapatay ang bawat makita sa building. Bagamat nagulat ang mga manager, napagtanto nila na sinetap sila ng Big Boss para i-massacre. Sobrang natakot si Jaemin sa nakikitang isa-isa ng pinapatay ang mga naroon. Sinubukan ni Jaemin na humingi ng tulong kay Duk-hee, pero nakuha siya ng isang lalaki at walang sabi-sabing sinaksak siya nito. Ilang sandali pa nakita ni na Duk-hee ang pagdating ng isang sasakyan. Bumaba ang isang lalaki na sigurado si Duk-hee na iyon na ang Big Boss, pero hindi nila makita ang mukha dahil may suot itong sombrero. Nag-alala si Duk-hee na nasa panganib si Jaemin, pero sinabi ni Bong Rim na hintayin nila si Park bago sila kumilos. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang mga bihag na kabataan, dala-dala ang lahat ng kagamitan sa call center, at nagmamadaling umalis. Samantala kagigising pa lang ni Keong-chul na nakatulog sa banyo dahil sa paggamit ng droga, laking pagtataka ni Keong-chul na wala na ang kanyang mga kasamahan. Nang bumaba sa hagdan si Keong-chul, narinig niya ang sinabi ng Big Boss, na tumawag sa kanya ang kakuntsaba nilang pulis na ere-raid ang call center,
kaya inutusan ng Big Boss ang tauhan nito, na siguraduhin walang maiiwang ebidensya sa building. Nang makaalis na ang Big Boss, nagulat si Keong-chul nang bumungad sa kanya ang nagkalat na mga patay sa call center. Pero nakita nitong buhay pa si Jaemin, kahit hirap sa paglalakad si Keong-chul dali-daling binuhat nito palabas si Jaemin. Nakita ni Dok-hee na may sugat si Jaemin kaya nagmamadali silang tumawag ng ambulansya. Humingi ng tawad si Jaemin kay Dok-hee, sinabi ni Jaemin na hindi niya gusto ang mang-scam, pinilit lang siya ng sindikato. Nakita ni Dok-hee sa ibinigay niyang cellphone kay Jaemin ang video ng Big Boss, maririnig sa usapan na pupunta ng airport ang Big Boss, para magtayo ng call center sa Guangzhou City. Hindi na naabutan pa ni Detective Park si Dok-hee na pumunta ng airport para sundan ang Big Boss. Sa tulong ni Bong Rim, na i-translate nito sa Mandarin ang pakiusap ni Park sa opisyal ng pulis ng Qingdao, natulungan siyang mahuli ang lider ng sindikato na pumunta ng airport para tumakas. Sa airport, nahanap agad ni Dok-hee ang Big Boss dahil sa mannerism nito na nakita ni Dok-hee sa video, na ginagalaw nito ang kamay na may relong mamahalin. Sinundan ni Dok-hee at Sukja ang Big Boss, pero nakahalata ito at lumapit kina Dok-hee. Nagtanong ang Big Boss kung bakit siya sinusundan ni Dok-hee, galit na sinabi ni Dok-hee na siya ang na-scam nila ng $32,000. Tumawa ang Big Boss, kumuha ito ng $100,000 at ibinigay kay Dok-hee. Sinabi ng Big Boss na kapag nangialam pa si Dok-hee ay ipapapatay siya nito. Sinabi ni Sukja na kunin na lang nila ang pera at umuwi na lang sila, pero hinabol pa rin ni Dok-hee ang Big Boss at itinapon ang pera. Sinabi ni Dok-hee na ang mga katulad ng Big Boss ay nararapat pagdusahan ng pambibiktima sa mga inosenteng tao. Nagalit ang Big Boss, kinaladkad nito si Dok-hee sa CR at saka walang awang binugbog. Sinabi ng assistant ng Big Boss na malapit na ang kanilang flight kaya iniwan na lang si Dok-hee na duguan. Pero nagtaka ang Big Boss na hindi na makita ang kanyang passport, kaya nagmamadaling bumalik ito sa CR. Naabutan ng Big Boss na hawak ni Dok-hee ang passport, sinabi ni Dok-hee na wala nang maitatago pa ang Big Boss dahil alam na ni Dok-hee ang totoong pangalan nito. Lalo pang nagalit ang Big Boss nang sirain ni Dok-hee ang passport, kumilos ang Big Boss para patayin na si Dok-hee, eksakto namang dumating na ang mga pulis. Naawa si Park nang makita si Dok-hee. Isang malakas na suntok ang pinadapo ni Park sa mukha ng Big Boss at saka inaresto ng mga pulis. Ilang sandali pa dumating ang mga kaibigan ni Dok-hee, tinulungan siyang makalakad, habang maraming nagtataka kung ano ang nangyari. Alam ni Dok-hee na nakagawa siya ng kabutihan, nalansag niya ang sindikato na itinuturing salot sa lipunan. Naharap sa maraming kaso ang Big Boss sa China, at tumayong testigo sina Jaemin at iba pang kabataang ginawang scammer. Kinilala ng South Korea ang ginawang kabayanihan ni Dok-hee, o Kim Song-ja sa totoong buhay, dahil doon na ibigay dito ang pabuyang $100,000, kung saan nagamit niya sa pagpapaayos ng kanilang bahay at pagbubukas ng sariling laundry shop. Nakuha rin niya ang kanyang mga anak sa social welfare, at nagpatuloy sa kanilang masaya at simpleng pamumuhay. Binabati namin ng magandang araw ang aming mga subscribers at mga nagpapa-shoutout na sina Kuya Idol, Sharon Manalo ng Ilocos Norte, Artrick Singzon, Bunbun Galo ng Bohol, Admiring Hot Chocolate ng Laguna Niguel, California, MacGyver Natuda, Alger Banate, Liza Bose ng Baguio City, Rodel Del Mundo, Jasper Joy ng Midsayap, Noel Po Camas, Rosalie Maningo ng Carmen Cebu City, Felix Prohilia, Cortez Family ng KSA Riyadh City, Yolanda de la Cruz ng Saudi Arabia, Alexander McQueen, Michelle Rodriguez ng Batac City, Jimenez Michael, Buns Canoy ng Taguig City, Wildy Ignacio ng Las Piñas City, Elsa M. A. Garon ng Santa Fe Romblon, at si Renato Respecio ng Ilocos Norte. Marami pong salamat sa panunood, ingat po kayo palagi.